Alam mo ba kung bakit mas nahuhulog ang babae sa lalaking hindi masyadong nagpapakita ng interes kaysa sa lalaking sobrang bilis magpakita ng lahat ng damdamin? Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Hindi rin ito tungkol sa paglalaro ng puso. Ito ay tungkol sa isang sinaunang karunungan na natuklasan ng mga Stoic philosopher 2,000 taon na ang nakakaraan. Isang prinsipyo na hanggang ngayon ay gumagana pa rin sa modernong mundo ng pag-ibig. Ako ay may kaibigan. Tawag natin siyang Miguel. Isa siyang matinong lalaki. Mabait, masipag, may pangarap sa buhay. Pero may isang malaking problema si Miguel pagdating sa babae. Kapag may gusto siyang babae, ginagawa niya ang lahat. Araw-araw na good morning at good night messages. Palaging available. Laging nag-aalok tumulong. Binibigyan ng bulaklak. Sinusundo at hinahatid. Lahat ng oras at atensyon ay nakatuon sa babae. At alam mo ang nangyari. Palagi siyang napapasama sa friend zone. Palagi siyang naririnig ang linya na, "Ang bait mo kasi, ayokong masira ang friendship natin." O kaya naman, "Hindi kita nakikita na more than friends. Ngunit may isa pang kaibigan ako." Tawag natin siyang David. Ito ay kabaligtaran ni Miguel. Hindi naman masama si David, pero hindi siya yung tipo ng lalaking mag-aaksaya ng oras sa isang babae na hindi sigurado sa kanya. May sariling mundo si David. May mga layunin. May mga pangarap, may mga ginagawa. At ang babae, bahagi lang ng buhay niya, hindi sentro. At alam mo ang nakakataka? Mas maraming babae ang interesado kay David kaysa kay Miguel. Bakit? Dahil sa isang simpleng prinsipyo ng human psychology na naintindihan ng mga Stoics matagal na. Ang halaga ng isang bagay ay nakadepende sa hirap na makuha ito. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Tingnan natin ang realidad ng karamihan sa mga lalaki ngayon. Kapag nakita nila ang isang babaeng gusto nila, maganda, mabait, matalino, ano ang unang reaksyon nila? Agad-agad silang gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon niya. Sunod-sunod ang chat, puro react sa lahat ng posts, puro komento, puro like, parang isang tuta na naghihintay ng atensyon mula sa amo. At sa simula mukhang gumagana. Sumasagot naman ang babae, nakikipag-usap. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nawawala ang interes niya. Unti-unti nang nag-iiba ang trato niya. Mula sa masayang pakikipag-usap, naging maikling sagot na lang. Mula sa excited na mga reply, naging, "Haha, at sige na lang." Mula sa palaging available, naging busy ako at chat na lang tayo mamaya. At ang lalaki? Nalilito, nasasaktan, hindi maintindihan. Bakit ganito? Ginawa ko naman ang lahat, binigay ko ang lahat ng oras ko, pinakita ko kung gaano ko siya kamahal. Bakit parang wala na siyang pakialam? Ito ang tunay na problema. Hindi naiintindihan ng karamihan sa mga lalaki na ang sobrang pagpapakita ng interes ay hindi nakakagawa ng attraction. Sinisira nito. Isipin mo ang isang rare na libro, isang limited edition na may ilang kopya lang sa buong mundo. Kung makakakuha ka ng ganitong libro, hahawakan mo ba ito ng basta-basta? Iiwan mo ba ito kung saan-saan? Hindi. Aalagaan mo. Pagtutuunang pansin mo. Magiging mahalaga sa'yo. Ngayon isipin mo ang isang libro na makikita mo kahit saan. Nasa bawat tindahan, nasa bawat bahay, nasa bawat sulok ng kalye. Magiging mahalaga ba sa iyo ang ganitong libro? Hindi gaanong. Pareho lang ang prinsipyo sa pag-ibig. Kapag sobra mong pinakita na available ka palagi, na wala kang ibang ginagawa kundi ang isipin siya, na wala kang sariling mundo bukod sa kanya, nawawala ang iyong halaga sa mata niya. Hindi dahil masama ang babae, hindi dahil ingrata siya, kundi dahil ganyan talaga ang human nature. Ang mga bagay na madaling makuha ay hindi masyadong pinahahalagahan. Si Marcus Aurelius, ang isa sa mga pinakadakilang Stoic Emperor ng Rome, ay nagsabi, "Ang halaga ng bawat tao ay katumbas ng mga bagay na pinahahalagahan niya." Kapag ang tanging bagay na pinahahalagahan mo ay ang isang babae, at ipinakita mo ito ng malinaw, ano ang magiging halaga mo sa mata niya? Mababa. Dahil wala kang ibang mundo, wala kang ibang layunin, wala kang sariling buhay. At alam mo ang mas nakakalungkot pa dito? Hindi lang nawalan ng interes ang babae. Nagsimula pa siyang manghanap ng iba. Nagsimula siyang lumingon sa ibang lalaki. Sa mga lalaking hindi naman ganoon ka-available.
sa mga lalaking may sariling mundo, sa mga lalaking hindi nag-aaksaya ng oras sa kanya. At ikaw, nandyan ka pa rin, naghihintay, umaasa, nag-aantay ng reply sa text message mo, nag-aantay ng pagbabago ng isip niya, nag-aantay ng isang pagkakataon, pero habang ikaw ay naghihintay, siya ay gumagalaw na. Kasama na niya ang ibang lalaki, tumatawa na sa mga joke ng iba, nag-e-enjoy na sa presensya ng iba, at ang pinakamasakit, yung lalaking kasama niya ngayon ay hindi naman nag-try ng ganoon kahirap. Hindi naman nag-send ng good morning messages araw-araw. Hindi naman naging tuta na sumunod sa kanya. Hindi naman nag-aksaya ng lahat ng oras para sa kanya. Bakit? Dahil alam ng lalaking iyon ang prinsipyo na hindi mo alam. Ang babae ay hindi nahuhulog sa desperasyon. Ang babae ay nahuhulog sa lalaking may sariling mundo, may sariling direksyon, may sariling layunin. Epictetus, ang isa pang dakilang Stoic philosopher, ay nagsabi, ang mga tao ay hindi nababalisa dahil sa mga bagay, kundi dahil sa kanilang mga opinyon tungkol sa mga bagay. Sa madaling salita, hindi ang babae ang problema. Ang problema ay ang iyong pananaw tungkol sa kung paano dapat mangyari ang pag-ibig. Naniniwala ka na ang pagmamahal ay pagbibigay ng lahat, na ang pagmamahal ay pagsuko ng iyong sariling mundo para sa mundo niya, na ang pagmamahal ay pagpapakita na siya ang sentro ng iyong universe. Pero mali ka. Ang tunay na pagmamahal, ang uri ng pagmamahal na lumilikha ng lasting attraction ay hindi ganyan. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili, sa pagkakaroon ng sariling mundo na interesante, sa pagkakaroon ng mga layunin na mas mataas pa sa pagkuha ng atensyon ng isang babae, sa pagkakaroon ng respeto sa sariling oras at halaga. Dahil kapag mayroon ka nito, hindi ka na desperado. Hindi ka na nag-aaksaya ng oras sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Hindi ka na tumatakbo ng mabilis sa isang babae na tumakbo ng mas mabilis palayo sa iyo. At ito ang nakakatakot na katotohanan na hindi mo gustong tanggapin. Habang ikaw ay nag-aaksaya ng oras sa isang babae na hindi interesado sa iyo, may ibang babae na sana ay interesado sa iyo. Pero hindi mo siya napapansin dahil nakafocus ka sa maling tao. Habang ikaw ay naghihintay ng text message mula sa kanya, may ibang babae na naghihintay na mapansin mo siya, pero wala kang oras dahil abala ka sa pag-antay. Habang ikaw ay nag-iisip kung paano mo siya makukuha, may ibang babae na nag-iisip kung paano kanya makukuha, pero hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon dahil isa ka lang na mundo ang nasa isip mo. Ito ang tunay na gastos ng desperasyon. Hindi lang ang oras at emosyon na winaldas mo, kundi ang mga oportunidad na nawala dahil sa iyong kabuwagan. Ngayon, ano ang solusyon? Ang solusyon ay hindi ang maging malamig, hindi ang maging walang pakialam, hindi ang maglaro ng mga laro sa puso. Ang solusyon ay ang maging isang stoic sa pag-ibig. At ano ba ang ibig sabihin nito? Una sa lahat, kailangan mong maintindihan ang prinsipyo ng dichotomy of control na itinuro ni Epictetus. May mga bagay na nasa kontrol mo at may mga bagay na wala sa kontrol mo. Nasa kontrol mo ang iyong mga aksyon, ang iyong mga salita, ang iyong mga desisyon, ang iyong pag-develop sa sarili, ang iyong mga layunin, ang iyong pag-uugali. Pero wala sa kontrol mo ang damdamin ng ibang tao, ang desisyon ng isang babae, ang kung sino ang pipiliin niya, ang kung kailan siya mahuhulog sa iyo. At taodaan ang unang hapang sa pagiging stoic sa pag-ibigay tumuon sa mga bagay na nasa kontrol mo. Tigilan ang pag-worry sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Kapag nag-send ka ng message sa isang babae, nasa kontrol mo ang content ng message mo, ang tono, ang timing. Pero wala sa kontrol mo kung kailan siya mag-reply, kung mag-reply man siya. Kaya ano ang dapat mong gawin? I-send mo ang message at pagkatapos ay bumalik ka sa iyong buhay. Huwag kang mag-antay ng reply. Huwag kang titingnan ng phone mo bawat minuto. Huwag kang mag-alala kung bakit hindi pa siya nagsasagot. Bumalik ka sa iyong mga gawain, sa iyong mga layunin, sa iyong mga pangarap at sariling mundo. Ito ang kahulugan ng hindi nagpapakita ng labis na interes. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng perspektibo na ang babae ay hindi ang sentro ng iyong mundo, kundi bahagi lang ng mas malaking buhay na binubuo mo. Ikalawa, kailangan mong isabuhay ang prinsipyo ng amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Si Friedrich Nietzsche, na lubhang naimpluwensyahan ng Stoicism, ay nagsabi, ang aking formula para sa kadakilaan sa isang tao ay amor fati.
na wala kang ibang gustong, sa harapan at sa likuran, sa buong walang hanggan. Hindi lamang tanggapin ang kinakailangan, lalo na huwag itong itago. Ang idealism ay kasinungalingan sa harap ng kinakailangan, pero mahalin ito. Sa konteksto ng pag-ibig, ito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kung ano ang nangyayari. Kung interesado ang babae, magaling. Kung hindi, magaling din. Hindi ka mag-iipon ng galit. Hindi ka magiging bitter. Hindi ka magsasabi na lahat ng babae ay pareho. Hindi ka magdedwell sa rejection. Tatanggapin mo ito bilang bahagi ng proseso, bilang bahagi ng journey, bilang isang karanasan na magtuturo sa iyo ng mahalagang lesson tungkol sa buhay at sa sarili mo. At ang pinakamahalaga, hindi ito makakaapekto sa iyong self-worth. Dahil alam mo na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pag-approve ng isang babae. Ang halaga mo ay nanggagaling sa loob, sa uri ng tao ka, sa mga ginagawa mo, sa mga pinahahalagahan mo. Ikatlo, kailangan mong isabuhay ang premeditatio malorum. Ang practice ng pag-iisip ng mga posibleng masamang bagay na maaaring mangyari. Bago ka lumapit sa isang babae, isipin mo na ang worst case scenario, hindi ka niya pinapansin, nire-reject ka niya, nire-ghost ka niya, nakikipag-usap siya sa iba, at tanungin mo ang sarili mo, kung mangyari ito, makakapatay ba sa akin? Masisira ba ang buhay ko? Magiging wala na ba akong halaga? Ang sagot, syempre, ay hindi. Ang buhay mo ay magpapatuloy. Ang mga pangarap mo ay nananatili. Ang halaga mo ay hindi bumababa. Ang mundo ay hindi nagtatapos. At kapag na-realize mo ito, nawawala ang takot. Nawawala ang desperasyon. Nawawala ang pangangailangan na kontrolin ang sitwasyon o pilitin ang isang babae na magustuhan ka. Dahil alam mo na okay ka lang kahit ano pa ang mangyari. At ito ang ironic na parte. Kapag nawala ang desperasyon mo, doon ka nagiging mas attractive. Dahil ang mga babae ay may natural na radar para sa desperasyon. Nararamdaman nila kung ang lalaki ay nangangailangan ng validasyon mula sa kanila. At kapag naramdaman nila ito, nawawala ang attraction. Pero kapag naramdaman nila na ikaw ay okay kahit wala sila, na kumpleto ka kahit wala ang pag-approve nila, na masaya ka sa sarili mong mundo, doon sila nagiging curious. Doon sila nagiging interesado. Doon sila nahuhulog. Ika-4, kailangan mong maunawaan ang konsepto ng memento mori, pag-alaala sa kamatayan. Alam mo na limitado lang ang oras mo sa mundong ito. Siguro 5,000 linggo lang ang meron ka kung ikaw ay namumuhay ng average na lifespan. Tapos na ang ilang libong linggo na yon. Konti na lang ang natitira. At sa konteksto na ito, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo bang gugulin ang natitirang linggo mo sa pag-antay sa isang babae na hindi interesado sa iyo? Sa pag-worry kung bakit hindi ka niya gusto? Sa paglalaro ng mga laro para lang makuha ang atensyon niya? O gusto mong gugulin ang oras mo sa pagbuo ng isang buhay na tunay na mahalaga? Sa pag-achieve ng mga pangarap mo? Sa pag-develop ng iyong skills? Sa pagtulong sa iba? Sa paglikha ng mga bagay na mag-iiwan ng legacy? Kapag na-realize mo na limitado ang oras mo, nag-iiba ang perspective mo. Hindi mo nasayang ang oras sa mga bagay at tao na hindi ka pinahahalagahan. Hindi mo nahahabulin ang mga bagay na tumatakbo palayo sa iyo. Hindi mo na ipapakita ang labis na interes sa mga taong walang parehong interes sa iyo. Kailangan mo ay tumuon sa mga bagay na talagang mahalaga. At kapag ginawa mo ito, nagiging mas interesante ka. Nagiging mas attractive ka. Dahil may direksyon ang buhay mo. May layunin. May deeper meaning na lampas sa pagkuha ng atensyon ng isang babae. Ika-5, isabuhay ang virtus, ang virtue o kabutihan. Para sa mga Stoics, ang virtue ay ang pinakamataas na mabuti. Ito ay binubuo ng 4 na cardinal virtues: karunungan, katarungan, katatagan, at kontrol sa sarili. Sa konteksto ng pag-ibig, karunungan ay nangangahulugan ng pagkilala kung saan dapat gugulin ang oras mo, kung sino ang deserving ng atensyon mo, kung kailan dapat kang lumayo sa isang sitwasyon na walang kinabukasan. Katarungan ay nangangahulugan ng pagtrato sa mga babae ng may respeto, hindi paglalaro ng puso, hindi pagsisinungaling, hindi pagmamanipula. Ngunit ito rin ay nangangahulugan ng pagtrato sa sarili mo ng may katarungan, hindi pagpapaubaya sa iba na tratuhin ka ng pangit, hindi pagtitiis sa isang sitwasyon na nakakasama sa iyo. Katatagan ay nangangahulugan ng pagpatuloy kahit sa harap ng rejection. Hindi ka susuko sa iyong mga layunin dahil lang may babae na tumanggi sa iyo.
Hindi ka magiging bitter dahil sa isang masamang karanasan. Kontrol sa sarili ay nangangahulugan ng pagpipigil sa mga impulsive na aksyon. Hindi ka magsisend ng 200 mensahe sa isang babae na hindi sumasagot. Hindi ka maghahabol ng desperado. Hindi ka gagawa ng mga bagay na ikakahiya mo mamaya. Kapag nagsabuhay ka ng mga virtue na ito, nagiging iba ang dating mo. Hindi ka na parang lahat ng ibang lalaki na desperado at walang direksyon. Naging lalaki ka na may prinsipyo, may integridad, may self-respect, at ito ay napakahalagang attractive quality. Ika-6, kailangan mong isabuhay ang negative visualization. Bago ka pa mahulog sa isang babae, isipin mo na mula sa simula, ito ay temporary. Maaari kaming maghiwalay, maaari siyang magbago ng isip, maaring hindi ako ang para sa kanya. Hindi ito negativity, hindi ito pessimism, ito ay realism. Dahil ang totoo walang garantiya sa pag-ibig. Walang kasiguraduhan, lahat ay maaaring magbago. At kapag naintindihan mo ito, hindi ka masyadong mag-i-invest ng iyong buong pagkatao sa isang babae na hindi pa sigurado sa iyo. Hindi mo ibibigay ang lahat ng oras, atensyon at emosyon mo sa isang tao na baka iwanan ka rin bukas. Hindi ito tungkol sa pagiging selfish. Ito ay tungkol sa pagiging practical at matalino. Bibigyan mo siya ng oras pero hindi lahat ng oras mo. Ipapakita mo ang interes pero hindi labis. Mamahalin mo siya pero hindi sa puntong makakalimutan mo ang sarili mo. At ang irony, ito ang uri ng lalaki na mas gusto ng mga babae. Dahil alam nilang hindi ka desperado. Alam nilang may sarili kang mundo. Alam nilang hindi ka dependent sa kanila para sa kaligayahan mo. Kaya bumalik tayo sa tanong. Bakit nga ba mas nahuhulog ang babae sa lalaking hindi nagpapakita ng labis na interes? Dahil ang lalaking hindi nagpapakita ng labis na interes ay may mga katangiang ito. Una, mayroon siyang sariling mundo. Hindi siya umiikot sa babae. Meron siyang mga layunin, mga pangarap, mga ginagawa na mas mataas pa sa paghabol sa isang babae. Ikalawa, meron siyang self-respect. Hindi niya sayang ang oras sa mga taong hindi siya pinahahalagahan. Hindi siya desperado. Hindi siya nag-aaksaya ng emosyon sa mga bagay na wala sa kontrol niya. Ikatlo, may kumpiyansa siya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil alam niya ang halaga niya. Alam niya na kahit hindi siya gusto ng isang babae, may iba pang babae na makakakita ng halaga niya. Ika-4, hindi siya predictable. Hindi siya yung tipo ng lalaki na laging available, laging naghihintay, laging nandyan. Minsan nandyan siya, minsan wala. Minsan nag-text siya, minsan hindi. Hindi dahil naglalaro siya ng games, kundi dahil may sarili siyang buhay. At ikalima, alam niya kung kailan lumayo. Kapag nakita niyang ang isang babae ay hindi interesado, hindi siya nagstay at nagtry ng nagtry. Lumalayo siya. Bumabalik siya sa sarili niyang mundo. Nagpapatuloy siya. Ito ang uri ng lalaki na hinahanap ng mga babae. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kompleto siya kahit wala ang babae. At ito ay nakaka-attract. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, walang taong mas malas kaysa sa taong palaging nakikiusap sa fortune. Sa pag-ibig, walang mas hindi attractive kaysa sa lalaking palaging nakikiusap ng atensyon, palaging nangangailangan ng validation, palaging umaasa na manotice. Ang attractive na lalaki ay ang lalaking kompleto sa sarili niya. Ang lalaking may mundo na bukod sa babae. Ang lalaking alam na ang pag-ibig ay bonus sa buhay, hindi ang buong buhay mismo. Kaya kung gusto mong maging attractive sa mga babae, tigilan mo ang pagiging desperado. Tigilan mo ang pagpapakita ng labis na interes. Tigilan mo ang pag-aksaya ng lahat ng oras mo sa isang tao na hindi sigurado sa iyo. Bumalik ka sa sarili mo. Buuin mo ang buhay mo. Abutin mo ang mga pangarap mo. Maging interesante. Maging mas malakas. Maging mas malalim. At kapag ginawa mo ito, makikita mo na ang babae ay hindi na kailangan habulin. Dahil dadating sila sa iyo, hindi dahil naglaro ka ng games, kundi dahil nakita nila sa iyo ang isang lalaking may halaga, may direksyon, may sariling mundo na gusto nilang maging parte. Ang mga ideya na nagsasabi na ang pag-ibig ay dapat dramatic, na ang pag-ibig ay dapat puno ng panliligaw, na ang pagmamahal ay dapat ipakita sa pamamagitan ng constant attention at validation. Ngunit ang katotohanan, kabaliktaran ng lahat ng ito. Ngayon, tutuldukan natin ang mga maling akala na ito. Isa-isa, detalyado, nang walang paligoy-ligoy. Una, ang pag-ibig ay dapat na priority mo. Ang unang maling akala na dapat mong alisin sa isipan mo ay ito, na kapag gusto mo ang isang babae, dapat siya ang priority mo.
Dapat siya ang sentro ng mundo mo. Dapat lahat ng desisyon mo ay nakabase sa kanya. Ito ang itinuturo ng mga romance movies. Ang bida ay sumusuko ng lahat para sa babae. Ang bida ay nag-aaksaya ng lahat ng oras niya para makuha ang atensyon ng babae. At sa huli, nakukuha niya ang babae dahil sa kanyang persistence at dedication. Ngunit sa real life, ito ay disaster recipe. Dahil kapag ginawa mo ang isang babae na priority mo, bago pa man kayo mag-boyfriend-girlfriend, ipinakita mo sa kanya na wala kang sariling mundo, na wala kang sariling direksyon, na ang buhay mo ay umiikot lang sa kanya. At ito may red flag para sa mga babae. Bakit? Dahil alam ng mga babae na ang lalaking walang sariling mundo ay eventually magiging needy, clingy, at possessive. Dahil wala siyang ibang pinagtutuunang pansin, kundi ang babae, iaasa niya ang lahat ng kaligayahan niya sa babae. At ito ay napakalaking pressure. Ang babae ay hindi gusto ng responsibilidad na gawing siya ang source ng lahat ng happiness mo. Gusto niya ng partner, hindi ng dependent. Gusto niya ng lalaking may sariling buhay na interesante at siya ay magiging parte lang ng buhay na iyon, hindi ang buong buhay mismo. Si Seneca, ang isa sa 3 pinakakilalang Stoic philosopher ay nagsabi, walang hanggang tinatamasa ng taong walang kinatatakutan dahil sa kanyang sariling kalooban. Sa konteksto ng pag-ibig, ito ay nangangahulugan ng kalayaan na hindi dependent sa isang tao para sa kaligayahan. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng sariling mundo na masaya ka kahit wala ang babae. At ito ang irony. Kapag hindi mo ginawa ang babae na priority mo, doon ka nagiging priority niya. Tingnan mo ang mga successful relationships. Hindi yung newly in love na hindi makahiwalay sa isa't isa, kundi yung mga relationships na tumagal ng 10 taon, 20 taon, 30 taon. Ano ang common denominator ng mga successful relationships na ito? Pareho silang may sariling mundo. May sariling kaibigan, may sariling hobbies, may sariling layunin. Hindi sila umaasa sa isa't isa para sa kaligayahan, nagdadagdag lang sila sa kaligayahan ng isa't isa. Kaya kung nasa simula ka pa lang ng process ng paghabol sa isang babae, huwag mo siyang gawing priority. Gawing priority mo ang sarili mo, ang pag-develop sa skills mo, ang pag-achieve ng mga pangarap mo, ang pagbuo ng isang buhay na proud ka. At kapag may napakagandang buhay ka na, ang babae ay magiging parte lang ng buhay mo. Isang magandang addition, ngunit hindi ang foundation ng lahat. Pangalawa, kailangan mong ipakita ang lahat ng damdamin mo. Ang ikalawang maling akala ay ito, na kapag gusto mo ang isang babae, kailangan mong ipakita ang lahat ng damdamin mo. Kailangan mong sabihan siya kung gaano ka kainteresado. Kailangan mong ipakita kung gaano mo siya kagustuhan. Dahil kung hindi mo ito ginawa, paano niya malalaman na gusto mo siya? Ngunit ito ay fundamentally wrong approach. Dahil ang babae ay hindi basta nahuhulog dahil sinabi mo sa kanya na gusto mo siya. Ang babae ay nahuhulog dahil sa naramdaman niya pagkakasama ka. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Iniisip nila na kapag sinabi nila sa babae na crush kita o gusto kita o special ka sa akin, doon magsisimula ang attraction. Ngunit ang totoo doon nagtatapos ang attraction. Bakit? Dahil nawala ang mystery. Nawala ang challenge. Nawala ang excitement ng hindi alam kung ano ang damdamin ng lalaki. At tao ay naturally attracted sa mga bagay na hindi niya completely alam o makontrol. Ito ay parte ng human psychology. Gusto natin ng mga bagay na may kaunting uncertainty. Gusto natin ng mga bagay na hindi completely predictable. Kapag sinabi mo agad ang lahat ng damdamin mo, na wala ang uncertainty, alam na ng babae na interesado ka. Alam niya na gusto mo siya. Alam niya na handa kang mag-wait. At kapag alam niya lahat ng ito, wala nang rason para maging curious pa siya sa iyo. Ang attraction ay hindi built sa certainty. Ang attraction ay built sa tension, sa space between knowing at not knowing, sa space between interest at uncertainty. Isipin mo ang mga magandang pelikula o libro na nabasa mo. Ano ang nag-make ng mga iyon na interesting? Hindi ba ang fact na hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari? Na may mga questions na umiikot sa isip mo habang nanonood o nagbabasa ka? Pareho lang sa pag-ibig. Kapag ikaw ay open book na lahat ay alam na ng babae, wala nang thrill. Wala nang excitement. Wala nang rason para isipin ka niya kapag wala ka. Ngunit kapag ikaw ay mystery, kapag hindi niya completely sure kung ano ang damdamin mo, kung gaano ka ka-interested, kung anong klaseng tao ka talaga, doon siya nagiging curious. Doon siya nagsisimula na mag-invest ng mental energy
para intindihin ka. Doon siya nahuhulog. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, ang bawat bagay na naririnig natin ay isang opinyon, hindi isang katotohanan. Ang bawat bagay na nakikita natin ay isang perspective, hindi ang katotohanan. Sa konteksto ng pag-ibig, ito ay nangangahulugan na ang perception ng babae sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa actual reality. At ang perception na ito ay hindi completely controlled mo. Kailangan mo ng kaunting space para siya mismo ay makabuo ng sarili niyang interpretasyon tungkol sa iyo. Kaya huwag mong ipakita lahat agad. Huwag mong sabihin lahat ng nararamdaman mo. Hayaan mo siyang mag-wonder. Hayaan mo siyang manghula. Hayaan mo siyang mag-invest ng mental energy para intindihin ka. Dahil ang proseso na iyon, ang proseso ng pag-try na intindihin ka, ay ang proseso ng pagkakaroon ng feelings para sa iyo. Pangatlo, persistence always wins. Ang ikatlong maling akala na itinuro sa atin ng mga romance stories ay ito, na ang persistence ay laging nananalo. Na kapag patuloy kang nag-try, eventually susuko ang babae at mapapansin ka niya. Na ang dedication at perseverance ay susi sa pagkuha ng puso ng isang babae. Ngunit sa real life, persistence na walang context ay hindi romantic. Ito ay creepy at desperate. May isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng healthy persistence at desperate persistence. Ang healthy persistence ay nangyayari kapag may reciprocation. Kapag may positive signals mula sa babae. Kapag nakikita mong interesado rin siya, pero may mga barriers lang na kailangan i-overcome, tulad ng busy schedule, or takot na masaktan, or cultural or family considerations. Sa cases na ito, ang persistence ay appropriate dahil nakikita mo na may potential. May foundation na pinagbubuo. Ngunit ang desperate persistence, ito ay iba. Ito ay nangyayari kapag obvious na hindi interesado ang babae, pero patuloy ka pa ring nag-try. Patuloy kang nag-send ng messages kahit hindi sumasagot. Patuloy kang nag-aalok ng dates kahit palagi siyang tumatanggi. Patuloy kang nag-aaksaya ng oras at emosyon sa isang tao na clearly hindi ka pinahahalagahan. And ito ay hindi admirable, ito ay pathetic. Dahil ang persistence na ito ay hindi nagmumula sa kumpiyansa o determinasyon. Ito ay nagmumula sa takot. Takot na hindi ka makakahanap ng iba. Takot na ito na ang huling chance mo. Takot na hindi ka sapat para sa ibang babae. At alam ng mga babae ang difference. Nararamdaman nila kung ang persistence mo ay dahil sa genuine interest at confidence o dahil sa desperasyon at kakulangan ng options. Epictetus ay nagsabi, huwag kang maghanap ng mga bagay na dapat mangyari tulad ng gusto mo. Sa halip, naisin ang mga bagay na nangyayari tulad ng pagkakaganyari at ikaw ay magsisaya. Sa konteksto ng pag-ibig, ito ay nangangahulugan ng pag-accept ng reality. Kung hindi ka gusto ng babae, tanggapin mo. Huwag kang mag-insist. Huwag kang mag-persist sa isang sitwasyon na walang kinabukasan. Dahil ang persistence na walang reciprocation ay hindi lamang walang silbi. Ito ay nakakapinsala sa iyo. Nasisira nito ang self-respect mo. Nasisira nito ang perception ng iba tungkol sa iyo. At nasisira nito ang opportunities mo na makahanap ng isang babae na truly interesado sa iyo. Isipin mo ang oras at energy na winawaldas mo sa isang babae na clearly hindi ka gusto. Ang emotional toll ng patuloy na rejection. Ang opportunity cost ng hindi pagbibigay ng atensyon sa ibang babae na potentially interested sa iyo. Lahat ng ito dahil sa isang maling paniniwala na ang persistence ay always wins. Ngunit ang totoo, ang persistence ay wins lang kapag may potential. Kapag wala, ang persistence ay hindi katatagan, ito ay kahibangan. Pang-apat, kailangan mong maging perpekto. Ang ika-apat na maling akala ay ito, na para magustuhan ka ng isang babae, kailangan mo maging perfect. Kailangan mong walang flaws. Kailangan mo laging sabihin ang tamang bagay, gawin ang tamang aksyon, ipakita ang tamang persona. At dahil sa belief na ito, maraming lalaki ang nagiging fake. Nagpapanggap sila na iba sila. Tinatago nila ang tunay nilang personality. Sumusubukan nilang maging kung ano ang akala nila gusto ng babae. Ngunit ito ay self-defeating strategy. Dahil una, hindi mo naman talaga alam kung ano ang gusto ng specific na babae. Ang babae ay hindi monolithic group. Hindi sila lahat ay gustong-gusto ang same type ng lalaki. May iba't ibang preferences sila. May iba't ibang priorities. May iba't ibang values. Ang akala mong gusto niya ay possible na hindi niya gusto. At ang tinatago mong parte ng personality mo ay possible na ang exact na parte na gusto niya. Kaya kapag nag-pretend ka, ang possibility ay dalawa.
Una, malaman niya eventually na fake ka at mawala ang trust. Ikalawa, magustuhan ka niya dahil sa fake persona mo at makakuha ka ng relationship based sa kasinungalingan. At eventually mag-crush ito kapag nalaman niyang hindi ka ang akala niya. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, "Mabuti ang buhay kapag masaya tayo dahil sa ating sariling mga gawa." Ito ay nangangahulugan ng authenticity, ng pagiging totoo sa sarili, ng pagiging proud sa kung sino ka kahit may mga flaws ka. Dahil ang attraction ay hindi built sa perfection. Ang attraction ay built sa authenticity, sa pagkakaroon ng personality na genuine, sa pagiging comfortable sa sariling balat, sa pag-acknowledge ng mga weaknesses habang proud pa rin sa mga strengths. At alam mo ang irony? Ang mga lalaking komportable sa sarili nila, kasama ang kanilang mga flaws, ay mas attractive kaysa sa mga lalaking trying to be perfect. Bakit? Dahil ang perfection ay intimidating at unrealistic. Nakikita ng babae sa perfect na lalaki na imposible siyang matugunan, na palagi siyang ma-pressured na maging perfect din, na walang room para sa mistakes, na walang space para sa vulnerability. Ngunit ang lalaking comfortable sa imperfections niya, ito ay inviting, ito ay relatable, ito ay human. At ang babae ay hindi nahuhulog sa perfection. Nahuhulog sila sa humanity, sa genuine na connection, sa feeling na comfortable sila to be themselves dahil comfortable ka sa sarili mo. Kaya tigilan mo ang paghabol sa perfection. Tigilan mo ang pagpapanggap na iba ka. Be yourself, ang best version ng yourself, pero still yourself. Dahil ang babae na mahuhulog sa tunay na ikaw ay ang babae na magmamahal sa iyo ng totoo. Hindi yung babae na mahuhulog sa fake persona na ipinakita mo. Panglima, kailangan mo ng closure. Ang ikalimang at huling maling akala na pag-uusapan natin sa part na ito ay ito. Na kapag nag-fail ang pag-pursue mo sa isang babae, kailangan mo ng closure. Kailangan mong malaman kung bakit. Kailangan mong maintindihan kung ano ang mali. Kailangan mong makausap siya ng maayos para may ending. Ngunit ang totoo, ang closure ay isang illusion. Ito ay isang konsepto na ginawa ng mga tao para bigyan ng meaning ang mga bagay na walang simple explanation. Dahil maraming beses, walang specific reason kung bakit hindi ka gusto ng babae. Hindi dahil may specific na mali sa'yo. Hindi dahil may ginawa kang specific na bagay. Kundi dahil lang hindi kayo compatible. Dahil lang hindi kanya type. Dahil lang may iba siyang mas gusto. At kahit sabihin niya sa iyo ang reason, possible na hindi iyon ang buong katotohanan. Possible na excuse lang iyon para hindi ka masaktan. Possible na hindi niya rin alam ang exact reason, basta wala lang siyang nararamdaman. Kaya ang habulin ng closure ay useless endeavor. Dahil una, walang guarantee na makakakuha ka ng satisfying answer. At pangalawa, even kung makakuha ka ng answer, hindi ito mag-change ng outcome. Hindi ka pa rin niya gusto. Seneca ay nagsabi, ang ilang bagay ay nasa kontrol natin at ang ilang bagay ay wala. Ang opinion ay nasa kontrol natin. Ngunit ang katawan ay wala sa kontrol natin, ni ang property, ni ang reputation, ni ang office. Sa konteksto ng failed romance, ang damdamin ng babae ay wala sa kontrol mo. Ang desisyon niya na hindi ka gusto ay wala sa kontrol mo. Ang closure na hinahanap mo ay wala sa kontrol mo. Ang nasa kontrol mo lang ay kung paano ka mag-react, kung paano ka mag-move on, kung paano ka mag-continue ng buhay mo. At ang best way na mag-move on ay hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng closure, kundi sa pamamagitan ng pag-accept na wala kang makukuhang satisfying answer. Na ang ending ay hindi palaging malinaw at neat. Na ang buhay ay puno ng mga unanswered questions at ambiguous endings. At okay lang iyon. Dahil ang importante ay hindi ang ending ng isang failed attempt sa romance. Ang importante ay ang continuation ng journey mo, ang pag-move forward, ang pag-meet ng ibang tao, ang pag-develop sa sarili, ang pag-create ng mas magandang buhay. Kaya tigilan mo ang paghahanap ng closure. Tanggapin mo ang reality. Move on. Focus sa sarili mo. Dahil habang ikaw ay nag-aaksaya ng oras sa paghahanap ng answers na hindi mo makukuha, may ibang babae na nag-aabang na makilala ka. Ang babae na hindi mo kailangan habulin dahil hahabulin ka niya. Ngayon tutulungan kitang ma-apply ang stoic approach sa konkretong sitwasyon. Bibigyan kita ng guide na magagamit mo sa simula na makilala mo ang isang babae hanggang sa pagbuo ng relationship.
hanggang sa pag-handle ng rejection kung mangyari man. Ito ay hindi theoretical. Ito ay practical. Ito ay actionable. Simulan natin. Step 1. Build your foundation. Muna bago ka lumapit sa babae, ang biggest mistake na ginagawa ng karamihan ng mga lalaki ay ito. Lumalabas sila sa mundo na desperado ng humanap ng babae. Kahit wala pa silang solid na foundation, walang stable na career o direction sa buhay, walang hobbies or interests, walang social circle, walang skills na proud sila, walang physical fitness, walang emotional stability, at pagkatapos nag-wonder sila kung bakit hindi sila attractive sa mga babae. Pero isipin mo, kung ikaw ay babae, pipiliin mo ba ang lalaking wala pang direksyon sa buhay? Ang lalaking umaasa lang sa babae para maging masaya? Ang lalaking walang ginagawa kundi ang mag-play ng video games at mag-scroll sa social media? Hindi, di ba? Kaya ang unang hakbang sa stoic approach ay hindi ang lumapit agad sa babae. Ang unang hakbang ay ang bumuo ng iyong sariling mundo muna. At ano ang ibig sabihin nito? Una, kailangan mo ng layunin sa buhay. Ano ang gusto mong abutin? Ano ang gusto mong maging? Ano ang legacy na gusto mong iwanan? Hindi ka pwedeng umiikot lang sa buhay ng walang direksyon. Kailangan mo ng vision, ng malinaw na picture kung saan ka pupunta at kung ano ang gusto mong gawin. At ito ay hindi kailangan na sobrang laki. Hindi kailangan na maging billionaire o maging presidente. Pwedeng simple lang, gusto mong maging best sa profession mo, or gusto mong bumuo ng sarili mong business, or gusto mong maging respected sa iyong field. Ang importante ay may vision ka, may direksyon, at committed ka to work towards it. Pangalawa, kailangan mo ng skills. Ano ang alam mong gawin? Ano ang specialty mo? Ano ang pwede mong i-contribute sa mundo? Walang babae ang gustong makakasama ang lalaking walang alam. Gusto nila ng lalaking may expertise sa isang bagay, kahit ano pa man iyon. Pwedeng sa music, sa sports, sa business, sa arts, sa technology. Kahit ano, basta may alam ka at mahusay ka doon. Kaya mag-invest sa sarili mo. Matuto ng bagong skills. Maging mahusay sa ginagawa mo. Maging isang expert sa iyong field. Pangatlo, kailangan mo ng physical presence. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang gwapo o sobrang tangkad. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa sarili mo, sa pag-exercise, sa paglilinis, sa pagdamit ng maayos, sa pagiging presentable. Dahil ang physical presence mo ay reflection ng kung gaano mo pinahahalagahan ang sarili mo. Kung hindi mo inaalagaan ang katawan mo, ano ang message na sinasabi mo sa mundo? Na hindi mo pinahahalagahan ang sarili mo. At kung hindi mo pinahahalagahan ang sarili mo, bakit pipiliin ka ng babae? Kaya mag-gym, mag-exercise, kumain ng maayos, matulog ng sapat, magsuot ng damit na bagay sa iyo, magpagupit ng regular, alagaan ang sarili. Pang-apat, kailangan mo ng social circle. Hindi ka pwedeng loner na walang kaibigan. Dahil ang social circle mo ay indicator ng social value mo. Kung maraming tao ang gustong makasama ka. Kung maraming tao ang nire-respeto ka. Kung maraming tao ang tinatrato kang importante. Nakikita ng babae na may value ka. Na hindi ka ordinaryo. Na may something special sa iyo na nakikita ng iba. Kaya bumuo ng social circle. Makipagkaibigan. Maging active sa community mo. Lumahok sa mga events. Maging kilala bilang isang sociable at likable na tao. At panglima, kailangan mo ng emotional stability. Hindi ka pwedeng emotionally dependent sa iba. Hindi ka pwedeng nag-iiba ng mood depende sa external circumstances. Hindi ka pwedeng madaling mawasak ng rejection o failure. Kailangan mo ng inner peace, ng ability na maging okay kahit ano pa ang nangyayari sa labas. Ng kumpiyansa na nanggagaling sa loob, hindi sa validation ng iba. At paano mo makakakuha nito? Sa pamamagitan ng stoic practices na napag-usapan natin, meditation, journaling, negative visualization, memento mori. Kapag na-build mo na ang foundation na ito, hindi ka na desperado. Hindi ka na nangangailangan ng babae para maging kompleto. Dahil kompleto ka na sa sarili mo. At ito ay nararamdaman ng mga babae. Alam nila kung sino ang desperado at kung sino ang confident. Alam nila kung sino ang may solid foundation at kung sino ang wala. Kaya bago ka lumapit sa kahit sinong babae, siguruhing solid na ang foundation mo. Dahil ito ang magiging source ng kumpiyansa mo, hindi ang artificial confidence na pinipilit mo,
kundi ang natural confidence na nanggagaling sa knowledge na may silbi ka, may halaga ka, may contribution ka sa mundo. Step 2. Ang tamang approach sa pag-meet ng babae. Ngayong solid na ang foundation mo, ready ka nang lumapit sa mga babae. Pero may tamang approach dito na aligned sa Stoic principles. Una, huwag mong gawing goal ang makakuha ng girlfriend. Gawing goal mo ang makilala ang interesting na tao. Ano ang difference? Kapag ang goal mo ay makakuha ng girlfriend, ang focus mo ay sa outcome. Naka-pressure ka na kailangan kanyang gusto. Naka-pressure ka na kailangan mo siyang ma-impress. Naka-pressure ka na kailangan mong maging successful sa pag-pursue mo sa kanya. At dahil sa pressure na ito, nagiging tense ka. Nagiging try-hard, nagiging hindi natural. Ngunit kapag ang goal mo ay makilala lang ang interesting na tao, wala nang pressure. Wala nang specific outcome na kailangan mo abutin. Gusto mo lang kilalanin siya, makausap siya, malaman kung interesting siya o hindi. At sa approach na ito, nagiging relaxed ka, nagiging natural, nagiging authentic. At ang irony, ito ang approach na mas effective sa pag-attract ng babae. Pangalawa, huwag mong i-pedestalize ang babae. Huwag mong tingnan siya na parang isang goddess na hindi mo kayang abutin. Huwag mong isipin na lucky ka kung papatulan ka niya. Tingnan mo siya bilang kapantay mo. Bilang another human being na may strengths at weaknesses, virtues at flaws. Bilang tao na interesting, pero hindi perfect. Dahil kapag na-pedestalize mo siya, nag-start ka ng mag-behave na parang hindi ka deserving. Nag-start kang mag-act na desperado. Nag-start kang magbigay ng sobrang effort para lang impress siya, ngunit kapag tingin mo sa kanya ay bilang equal, ang dating mo ay different. Confident ka, relaxed ka, hindi ka intimidated, at ito ay attractive. Pangatlo, mag-start ng conversation without agenda. Huwag mong kausapin siya dahil gusto mo siyang ligawan. Kausapin mo siya dahil genuinely curious ka kung sino siya. Tanungin mo siya tungkol sa buhay niya. Ano ang trabaho niya? Ano ang interests niya? Ano ang pinapahalagahan niya? Listen attentively. Mag-follow up ng intelligent questions. Show genuine interest sa kung sino siya bilang tao. At huwag mong gawing lahat tungkol sa'yo. Huwag mong i-dominate ang conversation para lang ipakita kung gaano ka ka-amazing. Balance mo ang pag-share tungkol sa sarili mo at ang pag-learn tungkol sa kanya. Dahil ang goal ay connection, hindi impression. Pangapat, mag-show ng personality mo. Kasama ang iyong sense of humor, ang iyong opinions, ang iyong quirks. Huwag kang mag-play safe na boring. Huwag kang mag-pretend na iba ka. Dahil remember, authenticity ay attractive. Ang boring at safe ay hindi. Kung may something funny na pumasok sa isip mo, sabihin mo. Kung may opinion ka na different sa kanya, share mo. Kung may interest ka na unusual, pag-usapan mo. Ang importante ay makita niya ang tunay na ikaw. Ang ikaw na may personality, may opinions, may depth. At panglima, huwag mong i-extend ng sobra ang first interaction. Kapag may good conversation kayo, tapos na maganda ang flow, okay na. Sabihin mo na, kailangan mo nang umalis. May gagawin ka, may pupuntahan ka, may obligations ka. Bakit? Dahil gusto mo siyang iwanang wanting more. Gusto mo siyang iwanang nag-iisip tungkol sa'yo. Gusto mo siyang iwanang nag-wonder kung kailan kayo ulit magkikita. Kapag ini-extend mo ng sobra ang interaction, nawawala ang excitement, nawawala ang mystery, nauubos ang topics na mapag-uusapan. Ngunit kapag iniwanan mo siya sa high note, habang masaya pa ang conversation, habang interesado pa siya, maaalala ka niya, iisipin ka niya, at doon nagsisimula ang attraction. Kaya tandaan, first interaction is just the beginning. Huwag mong i-rush, huwag mong i-force. Hayaan mo itong mag-develop naturally. Step 3, ang art ng follow-up. Matapos ang first interaction, nandito na ang crucial part, ang follow-up. At dito usually nag-fail ang karamihan ng mga lalaki dahil ginagawa nila ang either too much or too little. Too much. Sunod-sunod na messages. Araw-araw na chat. Palaging nag-i-initiate ng conversation. Laging available. Parang desperado na hindi makahintay na makausap ulit ang babae. Too little. Walang follow-up. Hindi na nag-message. Nag-wait ng ilang linggo bago ulit lumapit. Parang walang nangyari sa first interaction. Ang Stoic approach ay nasa gitna. Balanced, intentional at strategic. Una, mag-wait ng 1 to 2 days bago ka mag-send ng first message after the first interaction. Huwag ka agad mag-message pagkatapos maghiwalay kayo. Dahil gusto mo siyang mag-miss ka
Although slight lang, hindi naman sobra. At kapag nag-message ka, make it casual and reference-based. Reference mo ang something na napag-usapan ninyo sa first interaction para makita niya na naalala mo ang conversation ninyo at na-value mo iyon. Halimbawa, "Hey, naalala ko yung sinabi mo tungkol sa topic. Na-curious ako ng tanong related sa topic." O kaya, "Natawa ako sa something funny na napag-usapan ninyo. Naisip ko lang ikaw habang related experience." Ang point ay mag-open ng natural na conversation, hindi yung "kumusta ka" na generic at boring. Pangalawa, huwag kang maging always available. Huwag mo replyan agad lahat ng messages niya. Huwag kang palaging online. Huwag kang palaging free para sa kanya. Bakit? Dahil kailangan niya na makita na may buhay ka, na may ginagawa ka, na hindi ka nag-aantay lang sa kanya. Kaya kung nag-message siya, okay lang na mag-reply ka after ilang oras. Okay lang na hindi ka agad makakasagot dahil busy ka. Okay lang na hindi ka always available para sa kanya. Hindi ito paglalaro ng games. Ito ay simpleng reflection ng reality, na may buhay ka bukod sa kanya, at ito ay attractive. Pangatlo, balance mo ang ratio ng initiation. Hindi ikaw lagi ang nag-i-initiate ng conversation. Dapat may times din na siya ang mag-initiate. Kung napapansin mong ikaw lagi ang nag-start ng conversation, huminto ka. Tignan mo kung mag-reach out siya. Kung hindi, ito ay sign na hindi siya interesado, at okay lang yon. Move on ka na. Pero kung nag-reach out siya, magaling. Ito ay sign na interesado rin siya. Continue mo ang build-up ng connection. Pang-apat, mag-escalate gradually. Mula sa text messages, mag-transition kayo sa phone calls. Mula sa phone calls, mag-transition kayo sa actual meetups. Mula sa casual meetups, mag-transition kayo sa more intimate dates. Huwag ka mag-rush. Huwag mo piliting mag-fast forward ang process dahil ang attraction ay built gradually, hindi overnight. At sa bawat stage, tingnan mo ang response niya. Kung game siya, continue ka. Kung hesitant siya o nag-pull away, slow down mo or even stop. Dahil remember ang dichotomy of control. Ang actions mo ay nasa control mo, pero ang response niya ay hindi. Kaya ginagawa mo lang ang best mo at tinatanggap mo kung ano ang resulta. At panglima, maintain mo ang mystery at unpredictability. Huwag kang maging sobrang predictable na alam na niya lahat tungkol sa iyo. May times na share ka ng something deep. May times na wala. May times na masaya at playful ka. May times na serious ka. May times na nag-initiate ka ng conversation. May times na hindi. Ang goal ay hindi mo siya mapatamaan ng pattern. Dahil kapag predictable ka na, nawala na ang excitement, nawala na ang curiosity, kaya maintain mo ang element of surprise. Maintain mo ang variety. Maintain mo ang complexity. Dahil ang human mind ay naturally attracted sa complexity at unpredictability. Ito ay nag-create ng interest. Ito ay nag-create ng investment. Step 4. Ang stoic response sa rejection. Hindi lahat ng babae ay magiging interesado sa iyo. At okay lang iyon. Ang rejection ay parte ng proseso. Ito ay inevitable, ito ay necessary even. Kaya ang tanong ay hindi paano ko iwasan ang rejection. Ang tanong ay paano ko hahawakan ang rejection ng may dignidad at wisdom. At dito pumapasok ang stoic approach. Una, tanggapin mo agad ang rejection. Huwag kang mag-deny, huwag kang mag-rationalize, huwag kang mag-convince sa sarili mo na baka may chance pa. Kapag clear na hindi ka niya gusto, based sa actions niya, sa words niya, sa overall behavior niya, tanggapin mo, acknowledge mo, accept mo, dahil ang denial ay hindi nakakatulong. Ang denial ay nagpatagal lang ng suffering. Ang denial ay nag-prevent sa'yo na mag-move forward. Pangalawa, huwag mo kunin ang personal. Ang rejection ay hindi statement tungkol sa worth mo. Ang rejection ay simpleng statement na hindi kayo compatible. Hindi kanya gusto. So what? Hindi ito nangangahulugan na walang babae ang magugustuhan sa'yo. Hindi ito nangangahulugan na may fundamental defect ka. Hindi ito nangangahulugan na failure ka. Ito ay nangangahulugan lang na hindi kayo meant for each other. Na hindi kayo perfect match. Na may mas better match para sa'yo somewhere else. Si Epictetus ay nagsabi, hindi ka ma-hurt ng mga bagay mismo, kundi ng iyong opinyon tungkol sa mga bagay. Ang rejection steso ay neutral event. Ang pain ay nanggagaling sa interpretation mo, sa story na sinasabi mo sa sarili mo tungkol sa rejection. Kung ang story mo ay,
Nireject niya ako kasi pangit ako, boring ako, walang kwenta ako. Siyempre, masakit. Ngunit kung ang story mo ay nireject niya ako kasi hindi kami compatible, at okay lang yon kasi may iba pa naman, hindi masakit. Kaya kontrolin mo ang narrative sa isip mo. Choose the interpretation na empowering, hindi yung nakaka-down. Pangatlo, huwag kang mag-lash out. Huwag mong insultuhin ang babae. Huwag mong gawing masama. Huwag mong i-badmouth sa iba. Dahil ang behavior mo sa rejection ay reflection ng character mo. Kung naging asshole ka sa rejection, ano ang sinasabi nito tungkol sa'yo? Na immature ka, na hindi ka kayang tumanggap ng disappointment, na conditional ang pagiging mabait mo, mabait ka lang kapag nakukuha mo ang gusto mo. Ngunit kung naging graceful ka sa rejection, kung nag-thank you ka pa rin, kung naging respectful ka pa rin, kung nag-wish ka pa ng best, ano ang sinasabi nito? Na mature ka, na may integrity ka, na may self-control ka. At alam mo ang irony? Ang lalaking graceful sa rejection ay mas attractive kaysa sa lalaking naging bitter. Kaya minsan, ang lalaking tanggap ang rejection ng maayos ay eventually binibigyan pa ng second chance ng babae. Hindi palagi. But it happens. Dahil nakita niya ang character mo. Nakita niya na different ka. Nakita niya na respectable ka. Pang-apat, mag-reflect. Tanungin mo ang sarili mo. May natutunan ba ako sa experience na ito? May adjustments ba ako dapat gawin? May areas ba ako kailangan i-improve? Huwag mong gawin itong self-blame session. Gawin mo itong honest assessment. Baka may certain behaviors ka na turn off. Baka may certain red flags na na-miss mo. Baka may certain areas ng buhay mo na kailangan mo pang ayusin. Reflect on these, learn from these, adjust accordingly. Dahil ang bawat rejection ay opportunity for growth. Opportunity to become better. Opportunity to improve ang approach mo. At panglima, move on agad. Huwag kang mag-dwell. Huwag kang mag-stalk sa social media. Huwag kang mag-hope na magbabago ang isip niya. Move on. Return to your world, return to your goals, return to your life. At kung ready ka na ulit, lumapit ka sa ibang babae. Dahil maraming babae sa mundo. Hindi lang isa. At ang isa sa kanila ay compatible sa iyo. Kailangan mo lang siya hanapin. Step 5. Ang pag-build ng healthy relationship. At finally, let's say na naging successful ka. May babae nang interesado sa'yo. Naging kayo na. Congratulations. Ngunit ang stoic approach ay hindi nagtatapos sa pag-get ng relationship. Ito ay continuing practice sa pag-maintain ng healthy relationship. Kaya mga final reminders. Una, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Kahit naging kayo na, maintain mo pa rin ang sariling mundo mo. Ang hobbies mo, ang friends mo, ang goals mo. Dahil ang babae ay nahulog sa lalaking may sariling mundo. Kung nawala ang mundo mo pagka naging kayo na, nawala rin ang attraction. Pangalawa, practice mo pa rin ang dichotomy of control. May mga bagay tungkol sa kanya na hindi mo makontrol. Ang moods niya, ang decisions niya, ang reactions niya. Focus ka lang sa part mo, sa pagiging best partner na pwede mo. Pangatlo, communicate openly pero hindi desperately. Express mo ang feelings mo pero huwag ka maging needy. Share mo ang concerns mo, pero huwag ka maging controlling. Pang-apat, accept na ang relationships ay may ups and downs. Hindi palaging perfect. May times na okay kayo, may times na hindi. At okay lang yon. Part ito ng journey. At panglima, love her pero never more than you love yourself. Dahil ang healthy relationship ay hindi built sa pagsuko ng sarili para sa iba. Ito ay built sa dalawang complete individuals na nag-decide na mag-share ng journey together. Ito ang stoic approach sa pag-ibig. Hindi perfect, hindi easy, pero tested ng panahon. Proven ang experiences ng libu-libong taong lalaki bago sa iyo. Gamitin mo ito, isabuhay mo. At makikita mo, ang babae ay hindi challenge na kailangan mong talunin. Ang babae ay simply another human being na pwede mong makilala, ma-appreciate at ma-build ng connection kung compatible kayo. At kung hindi, okay lang. May iba pa. Keep going. Keep building. Keep growing. Ngayong naintindihan mo na ang basic framework, pag-usapan natin ang mas advanced tactics na rarely discussed pero extremely effective. Ang strategic withdrawal, isa sa most powerful moves na pwede mong gawin ay ang strategic withdrawal. Ang act ng pag-pull back kapag napapansin mong nag-i-invest ka na ng sobra habang siya ay hindi. Halimbawa, napapansin mong ikaw lagi ang nag-i-initiate. Ikaw lagi ang nag-a-adjust ng schedule. Ikaw lagi ang nag-i-effort. Habang siya, passive lang, reactive lang.
Nandyan lang kapag convenient. Ano ang stoic response? Pull back completely. Hindi dahil nagtampo ka. Hindi dahil gusto mong makaganti. Kundi dahil nire-respect mo ang sarili mo. Dahil alam mo na ang oras at energy mo ay valuable at hindi mo ito sayang sa taong hindi nagbibigay ng equal investment. At alam mo ang usually nangyayari? Pag nag-pull back ka, dun siya mag-reach out. Dun siya magiging curious. Dun siya magsisimula ng mag-effort. Bakit? Dahil biglang nawala ang constant attention. Biglang nawala ang predictable presence mo. At ang absence mo ay nag-create ng void na gusto niyang punan. Ngunit may importante ditong reminder. Ang strategic withdrawal ay hindi manipulation tactic. Ito ay genuine act of self-respect. Kaya kahit hindi siya mag-reach out, okay ka pa rin. Dahil nag-decide ka na based sa iyong values, hindi based sa expected outcome. Ang power ng no, isa pang advanced tactic. Matutong magsabi ng no sa babae, kahit na gusto mo siya. Kapag nag-invite siya ng date pero may importante kang commitment, sabihin mo, hindi ako available that day. May importante akong ginagawa. How about alternative date? Kapag nag-request siya ng favor na hindi mo comfortable, sabihin mo, sorry, hindi ko kaya yan. Pero pwede ko gawin, alternative solution. Kapag nag-expect siya ng something na unreasonable, sabihin mo, I understand, pero hindi ko yan pwedeng ibigay. Bakit ito powerful? Dahil ipinapakita mo na may boundaries ka, na hindi ka yes man na gagawin lahat para sa kanya, na may standards ka at principles mo. At ang babae ay nire-respeto ang lalaking may boundaries. Dahil alam nila na ang lalaking walang boundaries ay eventually magiging doormat. At walang babae ang gustong doormat na boyfriend. Kaya practice the art of saying no. Hindi yung rude or dismissive na no, kundi yung respectful pero firm na no. Ang concept ng abundance mentality, maraming lalaki ang may scarcity mentality. Iniisip nila na kapag may babae nang nag-show ng interest, dapat nila hawakan ng mahigpit. Dapat hindi palampasin. Dahil baka wala ng iba. Ngunit ang stoic approach ay abundance mentality. Ang belief na maraming opportunities sa mundo, na hindi lang isang babae ang compatible sa iyo, na kapag nawala ang isa, may darating na iba, at kapag may abundance mentality ka, nag-iiba ang behavior mo. Hindi ka clingy, hindi ka possessive, hindi ka nagpapanik kapag may sign na kayo ay mag-grow apart. Dahil alam mo, may iba pa, may mas better match pa, may mas compatible pa. At alam mo ang irony? Ang lalaking may abundance mentality ay mas attractive kaysa sa lalaking may scarcity mentality. Dahil ang scarcity mentality ay nag-reek ng desperasyon, habang ang abundance mentality ay nag-exude ng confidence. Kaya pag-develop mo ang abundance mentality. At ang paraan para dito, mag-work sa sarili mo, mag-improve continuously, mag-expand ng social circle mo, mag-expose sa maraming opportunities. Dahil ang abundance mentality ay hindi kalokohan lang, ito ay based sa reality. Kapag nag-invest ka sa sarili mo, marami talagang opportunities na darating. Hindi mo kailangan mag-pretend. Kahit alam mo na ang framework, may mga common pitfalls na madaling mahulog ang kahit sino. Pag-usapan natin ito para maiwasan mo. Pitfall number 1, overthinking. Maraming lalaki ang nag-overthink ng bawat interaction. Bakit niya sinabi yan? Ano ibig sabihin ng emoji na yan? Bakit siya nag-reply after 2 hours? Dapat ba akong mag-initiate ulit or dapat mag-wait ako? Ang overthinking ay poison sa stoic approach. Dahil ang overthinking ay nag-create ng unnecessary anxiety, nag-create ng false narratives, nag-create ng paralysis by analysis. Ang stoic approach? Act based on what's observable. Huwag ka mag-assume. Huwag ka mag-create ng stories sa isip mo. Kapag hindi siya nag-reply agad, assume na busy siya, hindi na ayaw niya sa'yo. Kapag nag-send siya ng short reply, assume na nagmo-multitask siya, hindi na na-bored na siya sa'yo. At kung may tanong ka talaga, tanungin mo directly. Huwag ka mag-assume. Dahil ang assumptions ay usually mali at nagsi-create lang ng unnecessary problems. Pitfall number 2, comparison sa iba. Isa pang common mistake, ini-compare mo ang sarili mo sa ibang lalaki. Sa ex niya, sa mga friends niya, sa mga nakikita mo sa social media niya. Mas gwapo yung ex niya. Mas mayaman yung friend niya. Mas interesting yung kasama niya sa picture. At dahil sa comparisons na ito, nawawala ang kumpiyansa mo. Nag-doubt ka sa sarili mo.
Nag-iisip ka na hindi ka sapat, ngunit ito ay fundamentally flawed thinking. Dahil una, hindi mo alam ang full context. Baka mas gwapo yung ex niya pero asshole naman. Baka mas mayaman yung friend niya pero boring naman. Baka mas interesting yung kasama niya pero friend lang naman. At pangalawa, kahit totoo ang assumptions mo, so what? Ikaw ay ikaw. Hindi ka sila. May unique value ka na hindi nila meron. May unique traits ka na attractive sa babae. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, ang iyong obligasyon sa bawat sandali ay ang gawin kung ano ang nasa harapan mo nang may perpektong simplicity at nobility. Ang nasa harapan mo ay ikaw. Ang best version ng ikaw, hindi ang fake version ng ibang tao. Kaya focus ka sa pag-improve ng sarili mo, hindi sa pag-compare sa iba. Pitfall number 3. Pag-sacrifice ng sariling halaga para sa babae. May mga lalaki na sumusuko sa values nila para sa babae, sumusuko sa dreams nila, sumusuko sa principles nila, sumusuko sa identity nila. Gusto niya ako mag-change ng religion, okay lang. Gusto niya ako mag-stop ng passion project ko, okay lang. Gusto niya ako mag-cut off ng friends ko, okay lang. Ngunit ito ay recipe for resentment at eventual breakdown ng relationship. Dahil kapag sinuko mo ang values mo para sa babae, ano ang natitira sa iyo? Ikaw pa ba yon? O naging iba ka na hindi mo kinikilala? At eventually, magsisisi ka. Magsisimula kang mag-resent. Magsisimula kang magtanong, worth it ba ito? Ang stoic approach? Never sacrifice your core values para sa kahit sino. Ang babae na nagmamahal sa iyo ay tatanggapin ka kasama ang values mo. Ang babae na humihingi sa iyo na baguhin ang core identity mo ay hindi ang tama para sa iyo. Kaya tandaan, compromise is okay. Flexibility is okay. Pero ang pag-abandon ng fundamental values mo, never. Pitfall number 4. Pag-tolerate ng toxic behavior. Isa pang mistake. Pag-tolerate ng toxic behavior dahil mahal mo ang babae o dahil ayaw mong mawala siya. Disrespect, manipulation, emotional abuse, gaslighting, cheating. May mga lalaki na tumatanggap ng ganitong behavior dahil takot silang mag-isa. Takot silang hindi na makahanap ng iba. Takot silang masayang ang investment nila. Ngunit ito ay sign ng low self-worth. Ito ay sign na hindi mo nire-respeto ang sarili mo. Ang stoic approach? Zero tolerance sa toxic behavior. Kapag nakita mo ang red flags, address mo agad. Kapag hindi nag-change ang behavior, lumayo ka. Dahil ang pag-stay sa toxic relationship ay mas masakit kaysa sa pag-leave. Ang short-term pain ng separation ay mas tolerable kaysa sa long-term suffering ng toxic relationship. Seneca ay nagsabi, mahirap labanan ang mga bisyo, ngunit mas mahirap ang magdusa sa ilalim nila. Kaya have the courage to walk away from toxic situations. Hindi ito sign ng weakness, ito ay sign ng strength. At ngayong malapit na tayong matapos, nais kong ibahagi sa iyo ang most important wisdom ng lahat. Ang wisdom na unfortunately, karamihan ng mga tao ay hindi naiintindihan hanggang sa huli. Yung pag-ibig ay hindi destination. Yung pag-ibig ay practice. Maraming tao ang iniisip na ang goal ay makakuha ng girlfriend or mag-asawa o makahanap ng forever. At kapag naabot na nila ito tapos na, success na. Ngunit ito ay maling perspective. Dahil ang relationships ay hindi static. Ang relationships ay dynamic. Nag-change, nag-i-evolve, nag-grow o nag-decay depende sa effort na binibigay. Kaya ang stoic approach sa pag-ibig ay hindi one-time achievement. Ito ay daily practice, ang practice ng pagiging best version ng sarili mo, ang practice ng respect at boundaries, ang practice ng emotional regulation, ang practice ng amor fati. Bawat araw ay opportunity to practice these principles. Bawat interaction ay opportunity to apply these lessons. Bawat challenge ay opportunity to strengthen these values. At kapag nag-approach ka sa pag-ibig as practice rather than destination, nag-iiba ang perspective mo. Hindi ka nagpipanik kapag may problems. Hindi ka nag-giving up kapag may challenges. Dahil alam mo na ito ay parte lang ng journey, ng continuous journey of growth and learning. May isa pang important stoic concept na applicable dito. Ang idea ng preferred indifferent. Para sa mga stoics, ang virtue lang ay truly good. Lahat ng iba, pera, fame, relationships, ay indifferent. Hindi sila truly good or bad in themselves. Ngunit may mga indifferent na preferred. Ibig sabihin okay sana kung meron pero okay pa rin kung wala. At ito ang dapat mong perspective sa pag-ibig. Preferred indifferent, sana ay may relationship ka. Sana ay may babae ka na mahal ka at minamahal mo. Pero kung wala, okay ka pa rin.
Dahil ang worth mo ay hindi nakadepende sa relationship status mo. Ang worth mo ay nakadepende sa virtue mo, sa kung anong klaseng tao ka, sa kung paano ka nag-treat ng iba, sa kung paano ka nag-contribute sa mundo. At kapag naintindihan mo ito, free ka na. Free ka from desperasyon. Free ka from neediness. Free ka from fear of rejection. Dahil alam mo, single man ka o in a relationship ka, ang value mo ay pareho. Ang worth mo ay constant. Ang ultimate goal, eudaimonia. At finally, ang ultimate goal ng Stoic philosophy ay hindi ang pag-ibig. Ang ultimate goal ay eudaimonia, ang flourishing life, ang good life, ang meaningful existence. At ang pag-ibig, isa lang itong component ng eudaimonia. Important pero hindi lahat. May iba pang components. Ang purpose mo sa buhay, ang contribution mo sa society, ang relationships mo sa pamilya at kaibigan, ang health mo, ang continuous growth mo bilang tao. Kaya huwag mong gawing center of your universe ang pag-ibig. Gawing isa lang sa mga important parts ng well-rounded life mo. Dahil ang lalaking may balanced life, ang lalaking may meaningful work, strong friendships, healthy body, continuous learning, at contribution sa others, ay ang lalaking tunay na attractive. Hindi lang sa babae, kundi sa buhay mismo. At ito ang irony ng ironies. Kapag tumigil ka ng paghabol sa pag-ibig bilang main goal, dun ka nagiging most attractive. Dahil nakikita ng babae na kompleto ka, na may direksyon ka, na may meaning ang buhay mo kahit wala sila. At ang uri ng babaeng attract mo, hindi yung desperado rin, kundi yung babae na kompleto rin sa sarili niya. Yung babae na may sariling mundo, sariling pangarap, sariling value. At kapag nagkatagpo kayo, dalawang complete individuals na nag-decide to share a journey together, doon nagsisimula ang tunay na meaningful relationship. Hindi based sa neediness, kundi based sa mutual respect, shared values, at genuine connection. Kaya ngayong alam mo na ang buong framework, ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, tigilan mo ang pag-aksaya ng oras sa mga babae na clearly hindi interesado sa'yo. Lumayo ka. Mag-move on ka. Bumalik ka sa sarili mo. Pangalawa, mag-invest sa foundation mo. Mag-gym. Mag-aral ng bagong skills. Mag-develop ng hobbies. Mag-expand ng social circle. Gawing best version ng sarili mo. Pangatlo, mag-practice ng Stoic principles every day. Mag-meditate, mag-journal, mag-reflect. Mag-practice ng negative visualization. Isabuhay ang dichotomy of control. Pang-apat, kapag ready ka na, lumapit ka sa mga babae gamit ang framework na natutunan mo. With confidence, with authenticity, with respect sa sarili mo at sa kanila. And pang-lima, tandaan mo palagi, ang pag-ibig ay bonus, hindi requirement para sa masayang buhay. Sana meron. Pero kung wala pa ngayon, okay pa rin. Dahil ang journey mismo, ang pag-build ng best version mo, ang pag-live ng life aligned sa values mo, ang pag-contribute sa mundo, ay already fulfilling. Hindi ko sinasabi na madali ito. Hindi ko sinasabi na walang challenge, maraming beses na magsusuffer ka from rejection. Maraming beses na mag-doubt ka sa sarili mo. Maraming beses na mag-iisip ka na sumuko na lang. Ngunit dito papasok ang katatagan, ang isang cardinal virtue ng Stoicism. Ang ability to persist kahit difficult. Ang ability to continue kahit nahihirapan. Dahil ang alternative, ang maging desperado na lalaki na nag-aaksaya ng buhay sa paghabol sa validation mula sa babae. Ang maging bitter na lalaki na nag-blame sa mundo para sa failures niya. Ang maging stagnant na lalaki na hindi nag-grow dahil takot ma-reject. Hindi mo naman gusto yan, di ba? Kaya stand up. Man up, gawin ang dapat gawin. Build your foundation. Practice Stoic principles. Approach women with confidence and respect. Handle rejection with grace. Build meaningful relationships when they come. At habang ginagawa mo ito, tandaan mo ang wisdom ni Marcus Aurelius. Ang buhay mo ay kung ano ang ginagawa mo ng iyong mga alaala. Gusto mo bang ang mga alaala mo ay puro regret? Regret na hindi ka nag-try. Regret na nag-stay ka sa comfort zone mo. Regret na nag-tolerate ka ng mediocrity? O gusto mo ang mga alaala mo ay puno ng pride? Pride na nag-try ka kahit takot ka. Pride na nag-improve ka kahit mahirap. Pride na nag-live ka ng life aligned sa values mo. Ang desisyon ay sa iyo. Ngunit tandaanan, ang best time to start ay ngayon. Hindi bukas, hindi next week, hindi kapag ready ka na. Ngayon, dahil ang buhay ay hindi nag-aantay, ang oras ay tumatakbo. At ang bawat araw na ginugugol mo sa pag-stall ay isang araw na nawala na.
Kaya simulan mo ngayon. Take action, apply ang natutunan mo, at makikita mo, ang babae ay hindi ang premyo kundi ikaw. Ang best version ng ikaw, yun ang premyo. Ang babae ay magiging parte lang ng magandang buhay mo. Hindi ang dahilan ng buhay mo. At ito ang essence ng Stoic Attraction. Ang pagiging buo at kumpleto sa sarili mo. Ang pag-attract ng babae hindi dahil desperado ka, kundi dahil naging attractive ka as a natural consequence ng pagiging best version ng sarili mo. Ito ang daan, ito ang paraan, ito ang stoic path sa pag-ibig. Lakarin mo ito ng may dignidad, may katatagan at may wisdom. Salamat sa pakikinig. Sana nakatulong ang video na ito. Hanggang sa muli, maging matatag, maging karapat-dapat, maging stoic,